Yun, nandito ako ngayon sa may Shell, no? Sa Shell Baco Orlanto. So, pina-check up ko sa kanila yung aking sasakyan kasi may maingay kapag nagbe-brake ka or tinatapakan mo yung preno. So, syempre, pina-check na natin for safety na din kasi itong brake pad na gamit ko is Brembo and then yung ating rotor is reface lang, which is nakita ko naman din and pinakita naman nila na tama naman yung ginawa nila. Yun lang talaga, medyo naiingayan ako. So, pina-check ko na lang din dito. Sa prices nito, pwede naman kayo magpunta sa mga Shell kasi meron naman yan sa kanila. So, kung titignan nyo, natanggalan nila no, both sides ng gulong at hinanginan na rin nila yung brake dust, natanggal na din yan. So, maganda ma-check natin kung may problema ba talaga or baka hindi na safe. So, ito si Kuya, ginumitan na rin to ng brake cleaner. So, ito kasi alam ko, parang separate tong binayaran kong brake cleaner. Parang yung binayaran ko nung una is labor lang. Pero maganda, pumunta na lang kayo sa Shell para ma-validate nyo kung tama ba yung pricing. Baka mamaya sabihin nyo, overpriced or mali yung presyong na nasabi ko. Which is yung gumagawa pala ngayon is parang junior mechanic and then yung nanonood is yung senior mechanic dito sa may Shell Bacoor. So, dito ko na napili kasi nga, syempre, medyo malapit tayo dito. So, pina-check na din natin para sa safety. Yun, kinikis-kis na ni Kuya yung brake pad natin, pinapantay, nililinis. So, nagulat siya kasi may uka, pero design pala talaga yan ng mga Brembo. Yung mga makinang-kinang siya eh, no? Meron kasi na ito bakal. Ha? May halong bakal. May halong bakal siguro, no? So, mahal ito, 4.5. Pansamantagal. Parang Pinoy lang. Pansamantagal. Wala eh, out of stock yung Dixel nun. Kaya napilitan lang ako dyan sa Brembo. Ingay lang siya. Maingay lang talaga ito. Oo. Baka dahil sa ganyan, no? Yung mga namumuti-muti. Ito ka lang sa Dixel. Oo, so wala lang kasing stock yung Dixel kaya ako napilitan mag-Brembo. Yun nga lang, ang ingay naman niya. Hindi nga. Konting preno, maingay. Eh well, ewan ko. Wala, kailangan kong tiyagain. Ang kapal pa eh. Sagawal lang to. Tiyagaan na lang muna. Pag nakuha sa linis, hindi okay. Pag hindi, di tiyagain. Oo. Wala. Wala pa gagawin. Pero braking power niya, okay. Yun lang, pag sobrang diin mo naman, parang kapit na kapit siya. Yun ang mga napansin ko sa kanya. Pwede nga ito lang set kung ano ito. Ha? Pag iniikot, tas hinawakan tong anong... piyan, wala pa. Pag meron yan, kahit mahina lang yung andar, magkaka-vibrate yan. Pag iniikot yan, kuya? May vibrate ka na lang naman dito. Bearing niya, wheel bearing. Sige nga, kuya. Dito hawakan. Wala. Pag dito, oo nga, wala. Pag naman sa ganito, ball joint naman ito. Dito. Ball joint pag gitna, Ah, pag taas, kaya naman. wala naman. Dapat lang wala kasi wala pa akong budget dyan.
Dito pala yun. Akala ko itong hinawakan nyo. Ito pala. Okay, at least. Oh, kaya mas maganda pa yung ganyan torque wrench eh. Matagal nga lang, pero safe yung stud. Pag ganyan ba, ilang foot-pound ng ano niya? Mga 120 pwede na. Oh, maganda talaga ang torque wrench. Safety kasi sa stud yan eh. Ba't naputulan na kayo rito? Kasi yung tuloy-tuloy yun, di ba? Kahit ako mas gusto ko yung ganyan, kaya nagulat ako may ganyan kayo eh. No, change oil day tayo ngayon. 5513 na tayo. Shell. Better Living, malapit sa Skyway. So, bakit ako nag-Shell? Kasi ito pinakamalapit ngayon eh. At andito na rin ako kasi. Pero usually sa Caltex ako, pero Shell tayo ngayon. Kasi tropa to si Kuya Dennis. Corolla days pa lang, model lang kotse ko kaya trusted. Yun nga lang, medyo pila tayo kasi Sabado talaga, ganito talaga. PMS day to ng mga riders. Yun, no, nandito tayo sa may Shell Better Living branch, no? So nagpa-change oil na tayo dito kasi June na rin tayo. Itong ginamit ko pala na to is yung Shell Delo 400 MGX na nabili ko lang sa Shopee. May vlog ako niyan, panoorin niyo na lang. Safe din pala doon basta yung mall mismo yung bibilhan mo, yung Caltex talaga. So ngayon, makikita nyo malinaw pa siya. Though sabi naman nila is kaya ng Delo 400 MGX ang 7,000 kilometers. Pero hindi na natin yan ginawa kasi syempre ang dugo ng sasakyan natin ay kailangan talaga yan. So, check ko na rin yung ilalim. Itong mga to is kailangan pa grasahan. So, sabi ni Kuya is not okay pa. Ayan, kasi nga kakagrasa lang din ito last year. Ayan, yung propeller ha, kailangan yung pargasahan niya. Nasa 150 plus lang yan. So, tinuturo ni Kuya dito is may mga spotted ng kalawang na unit natin kasi itong ating sasakyan is 10 years old na. So, nire-recommenda ni Kuya na magpasagawa tayo ng undercoating. Pero dito kasi sa Shell Better Living is wala silang ganun services. Sinasabi niya sa akin sa may Shell sukat daw. So, ayan po. Pina-check na rin natin lahat yung pangilalim kung may mga problema pa din, no? Kahit paano na-check ng Shell Baco Orto, pina-check ko pa rin talaga. So, yan, tightening na si Kuya. Nakita nyo naman, alalay lang yung paghihigpit ng drain plug kasi syempre baka bumilog. So, ito naman, ilalagay na ni Kuya yung oil filter. So, kailangan yan ha. Baka mamaya nagpa-change oil kayo. Yung oil filter naman, hindi nyo pinapalitan. Baka mamaya nagtipid kayo. Hindi ganoon ang pagtitipid. Madumi na ang oil filter kaya kailangan na itong palitan. Ang gamit nating oil ngayon is yung Shell High Mileage kasi ang unit natin is nasa 155,000 na po ang tinakbo. Kaya kailangan na natin ng Shell High Mileage. Pero tinesting ko na lang din to. Upon observation dito is medyo maingay nga lang siya. Though, well, tignan natin siya pag medyo tumagal-tagal. Pagagawan din natin yan ng video. Pero ito talaga nirekomenda nila kasi nga pag naka 100,000 plus ka na, ito na talaga yung kailangan mong gamitin. And then naglagay sila nitong ini-spray ni Kuya nung pampaitim to ng sasakyan para magmukhang malinis yung ating engine. Though madumi talaga ang ating engine kasi hindi na ako nagpapa-engine wash. Kaya yan, nilagyan na lang ni Kuya libre. So, ayan, yesterday, nagpa-change oil tayo sa Shell Better Living. Okay, so ngayon, check naman ni Ram yung ating quality. Doon na-check na namin yan, pero check pa rin natin again ngayon para malaman natin kung okay ba ang oil. Kasi yesterday, wala silang air compressor na nilalagay dito. Yung pinapasok dyan, tapos yung hangin dito. Kaya hindi siya na totally na drain out. So, kung titignan natin dito, dito tayo Ram. Out of the sun. Here. Kung titignan nyo, okay naman siya. Ayan, hindi lang nagpo-focus yung ating cam. Pero, ayan, crystal clear. Pero pag hinawakan mo yan, may pagka-dirty. Pero sige, wipe it Ram. Ayan, so, ganyan ang ginagawa, no? First thing morning, hindi umopen yan. Cold yan, ha? Ang pag-check ng engine oil ay dapat cold. First thing in the morning, hindi yung pagkatapos ng andar, saka kayo mag-check. Hindi ganon. Mali yun. Okay? Dapat yung cold. Angat mo ulit Ram.
Yan, ganyan lang. Ganyan lang mag-check. DIY. Hindi porket na nakakasa or na-check na ano kayo na change oil is okay. Hanggang dito sa pangalawa. Magpasa konti sa second, okay lang yan. Turn mo on the other side. Oh, check mo yung eyelid. Oh, so dapat dalawa. Yung engine ng mga ganitong 2 dotteds, dapat dyan lang sa may dalawa. Pwedeng umunting lumagpas lang, pero wag yung sobrang lagpas na hanggang dito sa pinakataas. Ibig sabihin may problema na, sobra overfilled na yan. Okay, so ganon. Wag naman yung yung oil naman natin, pag nagpa-change oil kayo, dapat ganito kalinis. Yung tipong wala talaga. Ayan, oh. Ayan, ganyan siya kalinis, ha. Hindi yung maitim-itim. Okay? So, ganun lang kadali ang pag-check ng sasakyan bago umalis. Ito nga napansin ko, na kailangan na natin ito lagyan. Ayan, oh, nasa cold minimum na siya. Dapat nasa cold max to. Power steering fluid. Ano bang ginagamit sa power steering fluid? T4 po ang ginagamit nito. Same sa, so dapat yung pag-check nito is kasama ng ATF transmission. Pero paano ba check ng ATF transmission natin? Dapat ang pag-check ng automatic transmission fluid ng isang automatic na sasakyan is dapat naka-level yung kotse, tapos naka-operating temp siya. Ano ibig sabihin ng operating temp? Yung ano natin, yung sasakyan natin is nasa kalahati or nasa baba ng temp gauge natin. Okay? Ang mga T4 naman is itong kulay red. Okay? Pareha sila nito. Power steering. Yun lang, bibili tayo ng T4 kasi mababa na siya. Ayan, nasa minimum na siya. Ang cold minimum dapat kasi ang safest niyan is nasa, ayan, it's either half ng cold minimum or between the cold max. Kasi meron din yan dito sa upper side, sa right side. Ayan. Hot max tsaka hot minimum. Isipin nyo, wala na. Pero checkin natin yan. Yan, basic PMS lang yan, ha. Lagi nyo gagawin yan. Hindi kayo mag-check. Tapos, ayan. Ito dapat nasa F lagi yan. So, yan lang. So, ano sasabihin ko sa service ng Better Living? Okay naman, pero yun nga lang, wala silang air compressor para na fully drain yung sasakyan. Kumbaga, saglit lang na drain. Kasi nga walang compressor. Sabi nila kuya doon is yung compressor daw doon is sira. So, parang may halong tubig daw. So, kaya hindi pinilit na magkaroon ng compressor. So, yun lang. Peace. Lagi dapat naka-tip-top condition yung ating mga sasakyan kasi para hindi kayo maabala sa anumang biyahe ng buhay. Okay?